Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ito na pala yung continuation ng ating pag-explore sa Gimmelwald. So nanggaling tayo sa Lauterbrunnen sa last na vlog. And today, we are going to explore another beautiful village. And I think my favorite village in Switzerland, Gimmelwald. Let's go! Ayun yung train station ng Lauterbrunnen, no? Tapos dito lang sa gilid lang, merong bus stop. Ayun, bus stop 141. Going to Mürren. So, chinek ko yung mapa. Ito nga siya, no? Nandito tayo sa Lauterbrunnen. Sasakay tayo ng bus 141, itong red. Bababa tayo sa Skilthorn-Bahn. Tapos, ito na yung Gimmelwald, ito na yung Mürren, and then Skilthorn. Yan yung mga gusto kong puntahan, eh. So, sige, mag-bus tayo. Puntahan natin. 1, 2, 3. Sana walking distance lang yan, no? So yan, mag-wait lang tayo ng bus 141 and then hindi to kasama ng U-Rail, so kailangan ko magbayad ng cash. Shucks, nag-cash ako kanina sa restaurant kasi akala ko ang dami ko pang cash. Magbabas pa pala ako. Magkano lang cash ko? 10, 12, mga 13 na lang. Magkano kayo yung pamasay sa bus? Sana, wala, paano yung pabalik? Sana hindi, feeling ko hindi aabot ng 5 francs yung bus. Mga, ay 6. Wait lang. So ito yung bus schedule ng bus 141, no? Meron ding bus 143 pa Lauterbrunnen. Ano yan? Camping Jungfrau. So ito pala, ito yung mga bus schedule na 7:05 tsaka 7:35, 8:05. Kaso 2:40 na tayo. 2:40. Ay, 2:35 yung hindi tayo mabot. Ang next pa is 3:05. Good guys, nagbabayad ako ng pamasahe. Sabi ko to Skilthorn-Bahn. Sabi niya, no, the bus is free. Libre yung bus! Libre lang pala yung bus, guys. Ang saya. So from Lauterbrunnen going to Mürren. So Skilthorn-Bahn, Mürren, Gimmelwald. Ay hindi. Isa yung bababaan nyo, Skilthorn-Bahn. Tapos pwede kayo mag-cable car to Gimmelwald, to Mürren, ganun. Hindi ko lang kung maglalakad lang ako or magki-cable car. Check natin later ako magkano. Kung mahal, hindi ako magki-cable car. Pag afford, magki-cable car ako. So guys, from bus 141 sa Lauterbrunnen, ayan no. Libre lang yung bus. Libre lang yung bus. Nadaan na namin yung Tommelbach Falls. Tommelbach Falls. Pwede din siyang puntahan, bus 141. And then ngayon nga, nandito ako sa Skilthorn-Bahn. So, from Skilthorn-Bahn, nandito yung connecting papuntang Gimmelwald and Mürren. No, yun yung mga pupuntahan natin ngayon. Saan kaya bumibili? Dito ba bumibili ng ticket? Ay guys, super scenic man. Mas lumapit ako sa mga bundok. Kasi, ito yata yung ticket. Sige, go. English. Scan park. Touchscreen for getting tickets. One way, valid for outward and return. Magkano yung return? Skilthorn-Bahn, Gimmelwald. Ay, shucks. Hindi ko gets. Bumili ako ng ticket na round trip to Gimmelwald and return. Magkaiba yung ticket ng Gimmelwald sa Mürren. So, pumili na lang ako ng isa kasi it's already 3:20. Parang hindi ko na mapupuntahan lahat ng village. Siguro if I started very early in the morning, mapupuntahan ko. Kaso ang tagal ko sa Lauterbrunnen, di ba? Naglaro-laro pa kasi ako ng snow doon. So, isa na lang mapupuntahan ko. Gimmelwald na lang yung pinili ko. Tanong natin saan yung sakayan. Cable car guys, may nakasulat dito. To Mürren. Sorry. Mürren. M-U-R-R-E-N. And then ito to Gimmelwald. So, I chose Gimmelwald. So, ito. Round trip na yung binili ko guys. Ano kaya yung last trip nila? Baka malapit na rin sila magsara, no? 3:20 na kasi. Let's go. Ang binayaran ko, sinabi ko na ba? Hindi ko na maalala yung mga sinabi ko. Ang binayaran ko is 12.5 francs. So mga 800 ba yun? Mga ganun. 700 plus. Insert QR here daw. Ito? Ay, ba't ayaw? Dito. Ba't ayaw curtain? Baka dito sa kabila. Ang ba't ayaw, sabi niya. Hindi ko gets. Yes, nagtanong ako dun sa parang counter. You have to wait pala. May nakasulat dun sa screen na parang you have to wait.
So, hindi gagana itong QR code mo dito hanggat walang dumadating na car. So, pag dumating na yung cable car, tsaka lang pwedeng i-scan yung QR. Okay. Ano pong last na cable car pabalik? Hanggang madaling araw daw, 12:40 ng madaling araw. So, pwede naman tayo magtagal dun. Pwede pa ako mag-murin. Pero hindi na ako mag-murin, guys. If gusto nyo, pwede. Kasi gabi na rin eh. Pag gabi kasi, hindi na ganun kaganda eh. Mas maganda kasi pag umaga nakikita mo, ano na rin kasi, 4 na ba? Magpa-4 na. Tapos pagka 5, magdidilim na yan. So, dito na lang ako Gimmelwald. Sorry guys, hindi ko na pupuntahan yung Murin. But if you have time, kaya. Lauterbrunnen, Murin, Gimmelwald. And then, yung mga falls, yung Atubach, tsaka Tumbleback. Kaya siya ng isang araw. Late lang talaga ako nagsimula. Yes, makain na tayo. Ayan o, ayun, ganda nga pag nasa cable car, kakitang-kita mo yung buong from the top. Yes, dalawa lang kami dito sa cable car, tsaka yung nag-ooperate. So, tatlo lang kami. Ang laki. Ang laki ng kotse, tatlo lang kami. Ayan guys, kita na natin from the top, no? Ayan yung mga villages. Grabe na nababalot ng buong snow. Pati yung kabundukan, no? Snow. Oh my gosh, nababalot talaga siya ng buong snow. Oh my god. Ay, ang saya pala pag nandito ka sa taas. Kitang-kita mo talaga buong view. Nandito na tayo sa taas. Yun yung sinakyan natin na cable car. Oh my god. Ito na yung Tumurin. Pwede ba akong sumakay dyan? Ito pala yung Tumurin. So, dito yung Gimmelwald. Mauna yung Gimmelwald. So, pwede mag-Gimmelwald muna ako, tas Murin, no? Pwede pala, no? Pwede nyo gawin, guys. From Lauterbrunnen, magbabas kayo dito, di ba? Tas Gimmelwald. Tas, dito sa Gimmelwald, meron na rin cable car pa. Murin. Tas, bababa kayo pabalik. Pero dito, oh my god. Oh my god. Oh my god. Ala. Guys, parang ito talaga yung Winter Wonderland. Ito talaga yung literal. Pabundok, tignan niyo, pabundok. Pati yung mga slide na pupuno na ng snow. Pwede ba ako mag-slide dyan? Oh my gosh, ito talaga yung literal the Winter Wonderland, guys. Yung lalakaran mo lahat, puro snow. Parang wala ka na masyado makitang lupa. Ito talaga. Oh my gosh, ang ganda ng Gimmelwald. Guys, parang inubos ko kasi yung time ko sa Lauterbrunnen kasi parang gandang-ganda na kasi ako sa Lauterbrunnen, di ba? Pero dito, guys, ito yung totoo. Ito yung totoong snow village. As in, wala ka na makikitang lupa. Snow na talaga siya. Kasi yung kabon. Oh my god! Ang sa ganda. Pwede bang humiga ako dito? Hindi ba tumano? Ay, Ate, gusto kong humiga talaga dito. Pwede bang matumba tayo dito? Uy, ganun. Ate, ang saya. Ang saya matumba. Wait lang. Ang saya. Ang saya ng Gimmelwald. Ano ba yan, guys? Ang ganda rin dito. Uy, ang ganda. So yun, guys, nandito na tayo sa Gimmelwald, no? Isa siyang maliit lang na village sa mountain. Sumakay ako ng cable car. Sobrang ganda, guys. Pakita ko sa inyo. Tignan nyo pati yung mga mesa. Punong-puno na sila ng snow. Oh my gosh. Uy! Magsasandok ka na ng snow dito. Oh my god, guys. Winter Wonderland. Oh my god. 1, 2, 3. Oh my gosh. Pero ingat kasi dito, oh. Mabundok-bundok. Oh my gosh, guys. Winter Wonderland. Oh my gosh. Winter Wonderland talaga. Ito talaga yung wala ka na makitang Ang ganda, guys. Wait lang. Dito muna kayo sa may table. Ayan o, ang dami. Ang dami ng snow. Oh my god, ang lamig dito.
Ang sakit na ng kamay ko. Namumula na siya. Pulang-pula na yung kamay ko. Wala pa naman akong gloves. Sobrang ganda naman lahat, no? Grindelwald, Lauterbrunnen. Pero yung Gimmelwald talaga, parang siya yung pinaka-favorite ko. Alam mo, siya yung pinaka-maganda para sa akin. Itinaas niya palalo yung ganda kasi nasa bundok ka kasi. Tapos wala ka talaga makitang lupa. As in literal na winter wonderland. Tapos parang sige. Woo! Woo! Literal talaga, guys. Sobrang ganda. Sobrang lamig. Sobrang sakit ng kamay ko. Namamanid na yung kamay ko sa sakit. Ay. Pero sobrang ganda to. Guys, pag nag-Switzerland kayo, punta kayo dito. Gimmelwald. Iba pa siya sa Grindelwald, ha. Yung Grindelwald pinunta natin kahapon. Ito, Gimmelwald. Sobrang small lang siya na village. Tapos nasa top ng mountain, magki-cable car. Sobrang ganda. Ito yung favorite ko talaga. Tapos ang tahimik pa. Parang pili ko ako lang tao dito. I'm the king of the world. I own this village. Ay, sobrang ganda. Let it go. Let it go. Can't hold you back anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Woo! Lamig. Meron ding hostel dito, mountain hostel sa Gimmelwald. If gusto nyo talaga, ay, ito talaga yung bakasyon na kung gusto nyo talaga nasa bundok kayo na super winter wonderland, guys. Gimmelwald. Parang ang saya dito kung kasama mo yung family mo or friends mo, tapos inyo yung buong ito. Ayan, dyan na kayo kakain sa mesa na yan. No? Walang masyadong tao. No? Tahimik ng village. Pero ang ganda. Ayun guys, meron din sila dito mga bars. Ay my gosh, ang cute ng cat. Hi! Hi! Hello! Oh my gosh, she's so cute. Hi! Hi, what's your name? Do you feel cold? Aww. Aww. Hi, so cute. Hi! Ang daming cats. Hi, Cathy! Cathy Valencia. Hala, ang ganda ng Gimmelwald, guys. Wait lang. Gusto ko nang i-end yung vlog ko, pero ang ganda ng Gimmelwald. Hindi ko ini-explain. Ang ganda ng Gimmelwald. Tignan nyo, sobrang tahimik. Ano ba? May tao ba dito? Wala kang makitang lupa. Winter wonderland. May mga cute na cats. Oh my God. Guys. Baka maiyak din naman ako. Huwag na tayong umiyak. Pero ang ganda ng Gimmelwald. Pwede wag siya na yung favorite village ko sa Switzerland. Siya yung favorite village ko, guys. Kasi ang tahimik, oh. Parang ako lang yung turista. Parang ako lang yung turista. Kasi usually pag nagsuswitzerland ka, either Grindelwald lang talaga, tsaka Lauterbrunnen. Yun yung dalawang sikat, yung pinuntahan natin. Pero ito kasi na-research ko, tas nakitan din talaga ako. Nagpunta sila autumn. Autumn yung napanood kong video. Nagandahan ako sa autumn. Winter din pala, guys. Oh my God, buti nilang talaga Guys, punta kayo sa Gimmelwald, ha? Puntahan nyo to. This is my favorite village. Ang tahimik. Ba't walang tao? Parang pwede ka lang mahiga dito na parang, okay guys, good night. Tapos ganun ka na, no? Ganun ka lang dito kasi parang tao. Tignan nyo naman, ang ganda. Tignan nyo yung kamay ko. Ang ganda. Okay, i-manifest yun na to, guys. Kasi dati nanonood lang ako ng mga videos ng mga winter. So sabi ko, oh, sana ako din makapunta rin ako sa mga ganun. Ito guys, i-manifest nyo. Dapat next winter, kung hindi man next year, in 2 years, kayo naman yung pumunta dito sa Gimmelwald, ha? Tapos tag nyo ako, Marvin, I made it here. No? Ayan o. Gimmelwald.
Walang tao, no? Nasa yung mga tao kasi pag winter na yung mga tao nandun lang sila sa bahay nila. Kasi malamig. Tayo lang naman ng mga turista yung mga bida-bida sa labas, no? Sila mas gusto nila nasa loob ng bahay pero yung ganito kaganda. Ate, kung ganito kaganda yung paligid mo, dapat nasa labas ka lagi. Oo, picture ka lagi dito. Parang yung Christmas tree nila totoo. White Christmas. Hindi siya yung nabibili lang sa Quiapo. Ang ganda. Tapos yung mga bundok nila. Huy, ang ganda. Tignan nyo, oh. Oh my gosh. Oh guys, meron pa silang mga ganyan, oh. Potable kaya. No? Potable. Pwede kayang uminom dito. Ano yung ganun? Paliguan ng aso? Parang malinis naman. Grabe. Ito yung favorite kong village, guys, talaga. I mean, maganda lahat, ha. Wala akong itatapon. Lauterbrunnen, Grindelwald. Pero yung Gimmelwald, ibang level yung ganda, guys. Ay, ang sakit na ng kamay ko. May gloves ako pero hindi ko dinala. Maganda yan. So yo, guys, meron naman nagsasledding. Kaya ko ba yan? Saan kaya sila nakaano? Ang saya, guys. Tapos dito kayo mag-sled sa Gimmelwald, no? Tignan mo, mula doon sa pinakabundok, iganon nyo dito, oh. I-sled nyo. Grabe, guys, sobrang ganda. Sobrang ganda. Hindi, parang pag nakikita mo siya, hala, wait lang, kurutin ko yung sarili ko. Totoo na ba itong nandito ako? Sobrang ganda, no? Grabe naman. Grabe yung ganda ng Switzerland. Grabe. Grabe, Lord. Parang ang hinihingi ko lang naman sana pandesal, no? Parang nagdadasal ako na, Lord, pahingin ng pandesal. Yung binigay niya, French toast, eh. French toast plus hot chocolate. Grabe yung binigay mo, Lord. Thank you. Grabe. Sobrang ganda. Hindi ako makapaniwala talaga. Parang, feeling ko OA na. OA na yun, parang sabi ko na sobrang ganda. Pero sobrang ganda kasi talaga. Hindi ko siya maitago. Kasi sobrang ganda. Ay! Sobrang nakakakaba. Ayun, medyo lumulubog yung snow dito sa area na to. Medyo paano pa naman to, guys. Pabundok dyan. Ay, Diyos ko, Lord. Sobrang tahimik. Guys, punta nyo Gimmelwald. Ay, maganda lahat, ha. Grindelwald, Lauterbrunnen. Pero Gimmelwald, 1 million out of 10. 1 million out of 10 yung ganda, B. Ay. Guys, i-bucket list nyo na Switzerland. Dati pinapangarap ko lang, ngayon nandito na ako. I-goal nyo rin. I-bucket list nyo. Ipunin nyo. I-manifest nyo. Ang ganda. Ganda. Hindi ako mapapagod na sabihin na ang ganda. Dahil ang ganda talaga. Ayoko pang umuwi. Kasi yung mga tao parang nagsisiuwian, no? Kasi malapit na mag 5 PM. Parang gusto ko pa magstay. Tignan nyo. Parang nakakatakot, no? Kasi for example, dito yung nila. Tas pag mo dun, baka bangin na yan. Grabe yung village. Ay, may kotse? Saan sila makakapunta? Di ba bundok to? Meron siguro tong daanan. Iikot ko lang papunta sa Interlaken. No? Matagal lang yung biyahe. Alam ko kasi itong Gimmelwald sa Muren, mga carless villages sila na. So, wala masyadong car. Kaya nagulat ako na may kotse pala. Kasi tingnan mo, yung ibang mga bahay malalayo eh. Parang ang hirap naman kung ano sila, no? Pag-aakyat sila, pagbababa sila, ganun ang hirap. Ang sakit na ng paa ko. Kasi kanina pa tayo nakatapak sa snow. Parang hindi na ako nakapagpahinga sa yelo. Kasi winter wonderland dyan. So wala siyang lupa dito. Puro mga snow na. So yung paa ko naninigas na. Saya talaga dito. No? Tsaka walang tao.
Pati yung mga nakatira, parang walang nag-iingay. Tignan mo, ganyan lang yung mga bahay nila. Saan po yung tao? No? Walang tao. Siguro ganun talaga pag winter na, natutulog lang sila. Or, I don't know kung nasan sila sa winter. Pwede kayang ano lang nila to, vacation house. Vacation house lang, no? Tapos pag winter, umaalis sila. Para walang tao eh. Pero ang galing, no, yung cable car hanggang 12 ng madaling araw. So parang yun talaga siguro yung minsan ng transportation ng mga taong nakatira dito. So baka kasi may mga taong nakatira dito for example, emergency ng hating gabi, gusto kailangan nilang bumaba. So may cable car pa rin, no? Pero kawawa yung pinaka nandun sa pinakatuktok. Kasi ang layo ng bababaan niya. Although meron sila yung parang, yung mga ski, ay yung mga sleddy. Siguro nag-i-sled nga sila. Pag pababa sila, no? Para mas madali, ini-sled nila. Pero yung paakyat, yun yung mahirap, no? Pag paakyat, tingnan mo, nag-ano na siya ng yelo. Tinatanggal na nila nanay yung yelo. Kasi namumuo na sa garden nila, oh. Yung garden nila, puro yelo na sa tinatanggal niya. May kotse rin pala sila, oh. Marami rin may kotse. So yun guys, maggagabi na kaya sinindihin na nila yung mga ilaw. Oh, cute, cute, no? Eh, may mga pailaw-ilaw na sila. Tapos yung kanilang lamppost, oh. Ang cute, no? Gusto ko pa sanang umuwi kaso wala na talagang tao. As in, lahat ng tao nagsiuwian na. Kasi alas 5 na, no? Magpapagabi na rin kasi. So, I think uuwi na rin ako. I want to stay longer pa sana kasi na-enjoy ko talaga. Pero okay na, nag 1.5 hour din naman tayo dito sa village na to, no? O, dumating tayo 4. 1 lang? Anong oras na ba? Ano ba tayong oras dumating dito? 4? Mga 1 hour lang pala tayo dito sa village. Nakakabitin, no? I want to stay longer. Siguro next time kung may kasama ako. Gusto ko magstay sa Gimilwald kahit 1 night lang. Kaso ang hirap dali ng bagahe mo dito, no? Ang hirap dali ng maleta, guys, kasi yung snow, eh. Oh, yun lang yung ano, kapag winter kayo pupunta, mahirap yung maleta. Siguro mag-book kayo sa city, tas mag-book na kayo ng additional lang na hotel dito. Para meron lang kayong pag-stay na naka-backpack lang kayo, no? Pero yeah, gusto ko mag-stay dito kung may kasama ko. Gusto ko mag-overnight. I think this is my favorite village talaga in Switzerland. Pag nagka-jowa ako, pag nagka-jowa ako, gusto ko mag-Switzerland kami, tapos mag-Gimmelwald. Tapos gusto ko mag-overnight kami dito kasi sobrang peaceful lang. Tapos para mag-harut-harutan lang kami dito na parang, babe, habulin mo ako dito, babe. Babe, tara go. Tapos para mag-i-slide. Tapos parang, babe, no! Diba? Puro lang tayo pangarap. Pero yun, if magjajawa ako, gusto ko talaga bumalik dito sa Gimmelwald. Tapos magstay kayo ng overnight dito. Ang sayang, peaceful niya. Ay, ayoko pang umalis. Pero ako na lang talagang tao. Tsaka ayun, magagabi na nga binuksan nila yung mga ilaw. I'm so happy. Yung favorite country ko, hindi ako dinisappoint. Di ba kasi yung mga times na meron kang dream country, tapos pagpunta mo parang, medyo na-disappoint ka ng konti. Pero ito, hindi ako na-disappoint yan. It lives up to my expectation. Or even na-exceed pa niya yung expectations ko. Sobrang ganda ng Switzerland. Aww. Hi guys! So it's our last night na dito sa Interlaken. Miss ko Interlaken. No, so 3 nights tayo nagstay dito. This is our last night. Tomorrow we're going to a new place here in Switzerland called Zermatt. No, yung Zermatt, out of all of my hotels sa buong Euro trip na to, Zermatt talaga yung pinaka mahal, no? Parang isa lang yung nakita kong hostel sa Zermatt. Tapos ayun na yun, dahil isa lang yung hostel doon, ang mahal. 4-5 per night, mga ganun, 4,500 pesos. But that's fine. And then it's dinner time. Nag-iisip ako kung hindi ba ako magiging healthy today or magiging healthy ako. Kaso kasi nagano na ako kaninang umaga, nag-lunch ako ng hindi healthy, yung fondue, no? Hindi kasi healthy yung bread tsaka cheese, so i-balance natin, mag-healthy tayo. So siguro mag-grocery na lang ulit tayo. Grocery tayo, tara. Hindi pa pala ako nag-grocery dito sa may Interlaken. Ay, nag-grocery ba ako dito? Sa West hindi, sa Ost nag-grocery ako nung nag-celebrate tayo ng cake.
Sige, try ko nga. Di pa ako nakakapasok dito sa Co-op sa may Interlaken West. Let's go. This is Interlaken during the night. May McDo naman dyan. May mga, syempre, restaurants dito if you want a more classy one. Tasty from home. But dito lang tayo sa may grocery. My favorite grocery store in Switzerland. Co-op. Co-op. Let's do this. Ay guys, wait lang. Share ko lang kasi bigla akong naalala. Diba dito sa Switzerland parang honesty basis talaga sila. Yung parang papasok ka lang sa train kahit ano, walang scan like kasi papasok ka lang like sobrang honesty basis siya. Yung friend ko na Indian, nagmamadali daw kasi siya. Hindi na siya nakabili ng ticket, sabi niya. Hindi naman siguro ako i-check, ganun. Kasi parang nandun na daw yung train, tapos paalis na. Tapos sabi niya, hindi na ako bibili ng ticket kasi hindi pa siya nakakabili. So, sumakay agad siya. Alam mo kung magkano yung charge, nahuli siya. 90 francs. Ang mahal ng 90 francs, guys. Mga 5,400 pesos yata. Ganun kamahal. Kaya yung mga tao, disiplinado na bibili na lang sila ng ticket. Diba? Parang maging honest ka na lang kaysa i-risk mo na magbayad ka ng 5,400. Bili ka na lang ng ticket, magkano lang yung ticket, di ba? Kaya yung mga tao dito, honesty basis talaga sila. Honesty basis, pero pag nahuli ka, grabe naman yung parang penalty. Which is good, no? Which is good kasi mafo-force yung mga tao na maging honest. Kasi grabe yung penalty. Anyway, we're here na sa aking favorite grocery store, Co-op. Let's go. Oh. Gusto ko yung mga prutas agad yung bumungad sa akin. Ayun na, may mga ano sila, yogurt na prutas. Ito, kasong mahal, 6.8 francs. Yung parang mga chicken breast ba yan? Huh? Chicken. Ooh, pasta. Kano to? Ito, 10.9 francs. Mga, magkano yan? 700 pesos. Ito. 700 pesos. Ayun, may kanin, no? Medyo na-miss ko na magkanin pero sige, ilaban natin yung hindi muna tayo magkakanin. May pizza din dito. Magkano yung pizza? Ayan, 10.8 francs, mga 700 din siguro. Pero kung apat kayo na mag-share, hindi na mabigat yan. Kahit nga dalawa lang kayo mag-share, busog na kayo dyan. Cheese pizza. Oh, may cake. Ano gusto ko ng cake? Okay, the pastry section. 1.9 francs ito, so mga 120 pesos. Ito 1.5 lang, wala pang 100 itong donut. Croissant, bagels. Okay. Ito yun yung kinain natin nung nag-celebrate tayo ng first dream country, no. Ayan, no, ano kaya? Pome. Ano kaya yan? Wala, parang gusto ko naman kumain ng ganito. Ano kaya? Tapos meron din silang ganito, Cerci. Ano yan? Blueberry. Magkano na nga ba to? Walang presyo, no? Pero ang laki ng calories, 980. 200. Ayan, meron silang mga 2.2 yung mga bread nila, cookies na smiley, 2.45. Diba tayo more. Ano to? Yung mga salad lang din. Ayun, marami na silang mga salad dito guys. 6.70 francs. Ayun naman, 7.95 francs. Ay, parang kinakausap ako ng salad na mag-salad ka, pero may bacon to eh. Tapos, yun may mga bread lang sila. Ito, mga drinks. Kung gusto niyo mag-alcohol, meron silang Heineken ba? Ayan, Heineken, 2.35. Parang gusto ko sa area nito kasi. Ooh, salt chicken. Magkano dito? Ano yung 50% off? May nakasulat na 50% off. 50% off. Ayun. Gusto mo yan na lang? Dalawang salad. Ayun na, 50% off. Ano kaya yung sabihin nun?
Ayan pa, marami pa pala silang ay! Parang gusto ko nito. Kasong mahal. 14.95 francs. Siguro mga 1,000 pesos to. Pero ang sarap mo. Para mga sashimi. 근데 이거 오늘까지인데? 58일인가? Are you the guys in the hostel? 어. Do you want to say hi to my video? Hi guys. My hostel mates. Sila pala yung mga ka-hostel ko. Yun guys, ito naman yung mga pizza. If you want pizza, 5.95. Magkano to? Ay, may chicken wings. Ayan o, 8 francs guys. Parang ang dami na nito. Magkano yung 8 francs? 300? 400? 300 ba? Hala, parang gusto ko nito. Guys, 480. So almost 500. Pero parang nag-crave ako ng chicken. Tinitignan na tuloy ako ng mga Korean. Sabi nila, ay nagbablog pa. Siguro sa isip nila, ay nagbablog ka pala. Sa hostel kasi hindi ako nagbablog. Pero nakakausap-usap kayo sila sa hostel. Kahapon kasi pamali-mali sila. Pamali-mali. Hindi nila mag-get yung mga pintuan. Yung sabi ko, igaganon. Yung ibubukas, hindi nila mabuksan. Tapos yung sa front desk, meron bang i-ring mo lang yung bell. Ang tagal na nila sa front desk. Sabi ko, ipindutin nyo yung ring the bell. Sa mga Korean na to. Cute lang kayo pero hindi nyo nagigets yung mga instructions. Hindi, joke. And guys, bili tayo ng ubas. Kasi yung ubas is 2 francs lang. No? So mga 120 pesos lang. Love it. Bili tayo ng isang ganito. Parang half kilo. Half kilo is 120. Ah, tama. 120 pesos. Diba? Not bad. Nakakatawa yung mga Korean. Naiwan na naman sila doon. Nag-struggle na naman sila. Pinili kasi nila yung parang self-checkout. Tapos kanina pa sila doon patingin-tingin na sabi ko, di ko rin kayo matutulungan dyan, di ko rin alam yan. Nakakatawa kasi tatlo sila doon, parang mga bata pa. Dito pa yan sa hostel, parang pati yung door talaga. Tatlo na sila nag-figure out paano ma-close yung door. Yung kailangan mo lang siyang i-push, hindi nila ma-figure out. Kaya ngayon nahihirapan na naman sila pagbayad. Tignan mo, nauna pa ako mag-check out sa kanila. Pero magkikita-kita kami niyan dito sa hostel kasi meron kaming common area dito, nakakain. Ayan, kakainin ko na. Ang dami ko nabili, tapos mga 10.9 francs lang, or sabihin mo na lang 11 francs. Kano lang yun, 700 pesos lang. Pero meron na akong salad, meron na akong parang empanada, may Coke Zero, meron na akong ubas na half kilo. Imagine, 700 pesos lang. Ang dami na nga nito eh. Cheat day na naman tayo. Yes, this is our lovely kitchen in the hostel. Merong microwave, we have fridge. Oh. And then, we also have yung mga sink. Ayan. Good thing meron na kami mga utensils, plates, baso, ganyan. Pwede ka magluto pala, oh. I'm just gonna wash my plates. 120 pesos guys. Ang mura. Makakasurvive talaga kayo dito ng ano lang. Grocery lang. Wash it. Pag hindi na ubos, meron namang ref, no? But I think pang-ubos ko ito. Guys, ito yung pagkain natin. Meron tayong tuna salad. Tapos yung grapes na parang half kilo. Empanada ba ito? Parang empanada. Coke. Then ito yung total na. Total is charang 10.90 francs. Diba? Not bad. Ang dami na nito. Wala bang sausawan to? Sausawan. Wala bang sauce to? Yun yun. Ang dry. Yun yun siya. 좀 줘? 안 줘? 안 줘도 돼?
Hindi ako magsalita kasi nandito sila. Pero yan, parang may mozzarella and then may mga hotdog ba yan? Yan kung din yun. Yung mga nangyari sa lobby ng hostel namin, di ba hindi pa nag-snow yan? Kagabi tsaka kaninang umaga, super lakas ng buhos ng snow. Tignan niyo yung bundok naging snow na rin. Di ba dati nag-selfie pa nga tayo dito lang. Hi guys, ganyan. Hindi pa siya snowy, no? Ngayon, oh. Pati yung mesa namin. Oh, namin? Sa'yo, kumayari. Ito, oh. Nag-yellow na siya. Tapos ito may nakasulat dito. Feeling ko yung mga Koreans to. Yung kagabi sa grocery store. Ayan. Anong sinulat nila? Hindi ko alam. Basta 2025 ganun. Baka Happy New Year. Charing. Tapos meron silang mga steps dito. Mag-i-step din ako para meron ako ambag. Ayan, akin yan ha. Yung maganda yung shape. Maganda yung shape ng sapatos ko. Oh, may mga ganyan-ganyan. Nakalamang tayo sa kanila. Yung kanila ordinary. Yung sa akin merong ganyan. Charing. So guys, ngayon pupunta tayo sa Zermatt. Isang place din dito sa Switzerland. Tapos chinek ko yung next na train pa from dito, Interlaken West. 3 transfer tayo. Basta dito, tapos pupunta tayo sa pa transfer and then Zermatt. Lahat sila covered ng Eurail, ng Pasko. Pwede rin kayo mag-Swiss pass kung nasa Switzerland na kayo, covered na rin yan. Pero 11 pa kasi yung next na trip. It's currently 10:20. So meron pa ako mga 40 minutes. Tinatamad pa ako maglakad kasi mag-aantay rin naman ako sa train station. Maya tayo maglakad mga 20 minutes before. Sige nga, punta ako dito. Sisirain ko yung yellow. Ayan oh. Di ba nabalot ng snow yung At least nakita natin siya twice, no? Yung hindi snowy, tsaka snowy. Lamig. Kaninang umaga talaga sobrang lakas ng boost ng snow. Sabi ko nga, pagising ko papakita ko, na cellphonean ko lang siya, hindi ko kasi yung camera ko. Pero na video ko siya using my phone. Pakita ko sa inyo guys. Ang lakas ng boost ng snow kanina. Ayun oh, di ba? Pagkagising ko sa umaga, tas nakita ko sa may bintana namin, sabi ko, wala, ang lakas ng snow. Ayan. No? Saan na siya ngayon? Buti tumigil na yung pag-snow. Pero yan, napuno na yung buong village din ng snow. Pati yung bubong nila, oh. Tara, alis na pala tayo kasi it's currently 10:20, no? Tapos 11 yung train ko. Ang biyahe pa Zermatt is 2.5 hours. So 11, 12, 1. Mga 1:30 na ako makakarating doon. So magla-lunch na lang tayo sa train. Dadaan na ulit ako dito sa Co-op. Meron ako nakitang grocery din na isa pa, Migros. Parang mura din, pero parang hindi naman sobrang malaki yung difference. Pero feeling ko mas mura ng konti yung Migros. Although masikat kasi yung Co-op. Mas marami kasi nag-grocery sa Co-op. So nakiki-trend. Yung Migros meron doon malapit sa Interlaken West Station. Meron din doon Migros. Na-try ko kagabi. Time to say goodbye. Medyo nakakalungkot umalis dito. Kasi na-enjoy ko yung place na to. Tapos paggabi dyan ako nag-review ng mga vlogs or nagsisend ng mga files sa editor ko dito. Kasi yun, mamimiss ko tong lobby, Interlaken. Tapos yung kusina dito. Hinahiya ako, may kumakain kasi dun sa may kusina. Pero yan, meron dyan kusina. Again, this hostel is nabook lang siya ng mga around 2,500 pesos per night. You can book it sa Klook using my code Marvin sa Klook. If you're also traveling and you need hotel bookings, don't forget to use my code to get 5% discount sa inyong mga hotel bookings. Okay, let's go! Ang pangit pala pagkakasnow lang guys kasi tignan nyo yung daan, no? Sobrang dulas ng daan. Wait lang. Sobrang dulas ng daan pagkaan pa lang kakasnow. Tapos pag nalalagyan ng lupa nagiging maputik na madulas. Yung luggage ko pa naman, my gosh, please stay with me until the end. Kasi nabili ko lang to sa Korea, yung sa market lang. Yung sobrang mura lang to na luggage kasi nasira din yung una kong luggage. Parang medyo nagpaparamdam siya ng signs na gusto niya nang mag-give up. Please stay with me.
Wala pa tayong kalahati sa trip na to. Okay, sige, hindi kita masyadong mapahirapan ha. Marami kasing lubak-lubak dito sa Europe, guys. As in, buti nga dito sa Switzerland wala masyado. Pero sa Spain, sa Paris, puro lubak-lubak. So, pag dinadala ko tong luggage na to, feeling ko masyado siyang nahihirapan sa mga pagsubok na lubak. So, ito yung route natin for today, guys. I still use my U-Rail. From Interlaken West, pupunta tayo sa Spies. And then, from Spies, pupunta tayo sa Visp. And then, Visp to Zermatt. So, mga 2.5 hours yung biyahe. Time to say goodbye to Interlaken. Ayan, no? May lakes. Daming lakes nila dito, no? The mountains. Bye-bye, Interlaken. See you next time. So, again, ang meaning kasi ng Interlaken is between lakes, no? Meron kasing dalawang lakes dito. Lake Thun, tsaka Lake Breens. So, napuntahan naman natin siya parehas. Or nakita natin parehas yun. I'm just waiting for my train. 11:12. It's currently 10:53. So, we still have 15-20 minutes more. Sige, savor na lang natin yung moment. 20 minutes more. Last moment in Interlaken. Pero babalik tayo dito kasi hindi tayo nakapag-paragliding. Next time we'll do paragliding and then i-visit natin yung top of Europe. Ano yan? Jungfrau. Jungfrau? Ewan ko, ang hirap. Basta yung top of Europe. Okay guys, siguro if magtatanong lang kayo kung umiinom ba ako ng tubig dito sa gripo. Dito sa Switzerland, yes. Uminom ako everyday. Everyday umiinom ako guys. Pero minsan naman nag-soft drinks ako, yung Coke Zero, gano'n. Minsan naman bumibili ako ng tubig sa labas. Pero minsan pag tinatamad na ako lumabas, sa gripo lang talaga. Uminom din ako ng tubig sa Spain sa gripo. Uminom din ako sa France. Sa Paris. So lahat ng pinuntahan ko, uminom ako ng tap water. Again, kasi feeling ko naman hindi ganun kaarte yung tiyan ko. Pero syempre kung feeling nyo medyo sensitive yung tiyan nyo, magtubig-tubig na lang kayo sa mga medyo mahal nga lang. Pero ako, thank God, hindi naman sumasakit at sana naman hindi sumakit. May wood. Naka-wood tayo. Ayan. So, especially dito sa Switzerland, kasi makikita mo talaga na parang ang linis niya. So, parang hindi ka masyadong kinakabahan na uminom ng tubig dito. Kasi kitang-kita mo yung lugar na sobrang linis. Kahit nga yung mga nila dyan, mga lake. Parang gusto ko uminom dyan, no? So, ayan. Uminom ako ng mga tubig gripo dito guys sa Europe. Alam mo sa to, bigla ko lang naisip, actually parang pwede mong i-day trip lahat, no? For example, Interlaken yung base mo. Ang Zurich kasi mga 2.5 hours. So Zurich. Ang Lucerne mga 1.5 hour. Ang Bern mga 1 hour from Interlaken. Tapos itong Zermatt, merong 2, merong 2.5, depende sa masasakyan mong train. So, sabihin na natin 2.5 hours. Tapos lahat na Grindelwald, parang magandang base yung Interlaken. Tas for example, si Switzerland ka ng 1 week, tas ayaw mo mag-bit ng mga gamit, isahang na lang pagod. Pwede, no? Interlaken yung base mo, tas day trip ka na lang. Ayun nga lang, medyo 2 hours papunta Zurich, 2.5 hours to Zermatt. Pero at least wala ka ng bit na luggage, no? You might also consider that, isa lang yung base nyo, Interlaken. Ako, tatlo yung base ko pala, no? 2 nights sa Zurich, 3 nights Interlaken, and then 1 night sa Zermatt. Ginanong ko siya. Pero you can also do that. Interlaken lang kayo, tapos day trip na lang kayo. Ay, parang mas okay din kasi nag-i-stay ka ng gabi sa mga lugar minsan eh. Kayo, it's your choice. Pero I'm just giving you options, no? Yun guys, nakasakay na tayo. Ang ganda ng train, second class lang daw to. Kinonfirm ko na. Ang ganda ng may mesa ka na. Maganda yung mga upuan, no? Second class lang daw ito. Ang ganda. Parang Spies pala. Sabi ko Spies, diba? Parang nung ina-announce kami, Spies yung rinig ko. So, isang ride, 20 minutes papuntang Spies, and then mga 25 minutes papuntang Visp, and then Visp to Zermatt, mga 1 hour. Tatlo tayo. Let's go. So, ang babait ng mga bata dito, guys. Diba kanina pagpasok ko, tapos sabi ko, shucks, first class ba to? Kasi tignan nyo. So, parang tingin ako ng tingin, sabi ko, first class kaya? Tapos, napapansin ng mga bata, itong mga bata sa harap ko. Napapansin nila na parang nalilito ako. Tapos sabi nila, hi, can I help you? Tapos, ayun, nagtanong ako na, ano ba to? First class ba to? Sabi nila, hindi, second class.
Mabait. Pag nakikita nilang, ay kagabi pa meron akong experience. Bumaba ako ng bus na mali. Tapos naliligaw-ligaw ako. Pag nakikita nilang naliligaw-ligaw ka, nag-o-offer agad sila ng help. Tapos may isang lalaki na, where are you going? Are you going to the camping site? Sabi ko, no, papunta akong station. Hello. Thank you. Kala ko mag-check siya ng ticket. Diba? Minsan hindi sila nag-check ng ticket. Or mamaya baka mag-check. Pero minsan wala talagang check-check. Honesty basis sila. Pero again, sobrang laki ng penalty if magsinungaling ka. Or mandaya ka. So better wag ka nalang mandaya. Okay guys, meron mag-check ng ticket. Hanapin ko lang yung ticket sa URail. So, hello. Perfect. Thank you. Maganda yung train, so may mag-check ng ticket kasi maganda. Parang isa to sa mga pinakamagandang train kasi parang panoramic siya, no? Ang ganda ng train. Alam mo yung Switzerland, di ba? Meron silang sarili nilang language, parang German, Swiss German. Although may small percentage ng French, ano nga bang iba? Roman, tsaka Italian. Pero parang most of them speak good English, no? Ang galing nila mag-English. Ano ba, parang second language nila yung English. Parang magaling sila sa language nila, pero ang galing din nila mag-English. Ang galing. So guys, ayun yung sinakyan ko na train, no? Nakarating na tayo sa speech pala yung pronunciation, guys. Speech. So, ayan yung train. Bumaba lang ako dyan. Tapos, dito. And then, nakita ko kasi to VESP. Ayan, 11:38. VESP. So, usually, ganun lang yung pagitan no? 6 minutes lang yung pagitan. So, dapat 6 minutes makaikot ka na dito. Madali lang naman kasi magkatabi lang naman. Yan yung platform, baba ka lang. Sakay ka ulit dito. Tapos, from speech, pupunta naman tayo sa VESP, 11:38. Let's go. Magay sa Switzerland, yung pinakamadaming turista na lahi, Koreans. As I swear. As in, parang dinodominate nila yung Switzerland. Sa lahat ng sulok na pumunta ka merong Korean, maririnig mo silang sasalita. Yes, wala nang yung nasakyan kong car, wala masyadong lagay ng luggage. So dito na, tatayo na lang. 25 minutes lang naman. May upuan pa dun sa taas, kaso yung luggage ko kasi walang paglalagyan. Dito na lang tayo sa event to. Sanay naman tayo sa tayuan sa ano dati, kung sumasabit pa tayo sa jeep. So okay lang to, 25 minutes. See you later. So guys, we're on our last train na going to Zermatt. Ito yung pinakamatagal na biyahe, mga 1 hour or more or less 1 hour, no? So mas gusto ko mga matagal na biyahe kasi nag-enjoy ako sa mga nakikita ko. Parang nagtutour ka na rin kasi sa train. Pakita ko, ang ganda. Parang paakyat pala yung Zermatt, no? Parang mas umakit kami sa bundok. Guys, pakita ko sa inyo. Ayan, mga villages lang din. Grabe snow din dito. Grabe yung kapal lang snow din dito kasi nasa bundok na siya, no? Tsaka pag snow no, walang tao sa labas. Parang siguro yung mga tao nasa loob lang sila lagi, no? Hindi sila lumalabas masyado. So yun guys, we've arrived na dito sa Zermatt. Kita nyo? Ano mabasa nyo ba yung Zermatt? Zermatt! So this is our last stop dito sa Switzerland trip natin, no? 1 week in Switzerland and it's our 6th day. So our last stop is Zermatt. So I'm staying in a hostel called Zermatt Youth Hostel. Sinerge ko sa Google, it's 18-minute walk. Pero may napanood kasi ako na video na sobrang nahihirapan sila maglakad papunta dito kasi paakyat daw. So I have a luggage. Iniisip ko kung maglalakad ako. Meron namang bus kaya to or parang tram. Sige, lakarin muna natin. 7-minute walk going there. And then sakay tayo. Sakay na lang tayo ng tram. Tram ba to or bus? Okay. Lakad lang tayo. But basically, that is Zermatt, guys.
Quick view of Zermatt. Ay, may mga angkit na mga sasakyan nila o ganyan. Hala, ang gwapo ng driver. Tapos ang sikat dito sa Zermatt guys ay yung Matterhorn or yung parang Toblerone Mountain. So dito yun guys. Kung nakita nyo yung logo ng Toblerone, guys, di ba merong bundok doon? Yun yung Matterhorn. At dito yun sa Zermatt. Pakita natin yung logo ng Toblerone dito. Yan, meron dyang bundok, di ba? Yan yung ay! Wala, madulas yung snow. Weather is -1 pero yung feels like niya yan, feels like -4. Kaya pala sabi ko parang lamig. Kaya pala lamig. Pabundok kasi tong Zermatt so parang mas tumataas ka ng tumataas, mas lumalamig ng lumalamig. Ay, let's go. So yun guys, hindi na ako nakapag-vlog pero sumakay ako ng mga e-buses. Tapos guys, by the way, ang mga buses dito sa Zermatt, yung mga e-bus na dumadaan, free. Diba? Free. Wala kang mabayaran guys. So napanood ko na kasi ito sa vlog ng isang foreigner na nagpunta sila sa Zermatt. Tapos dito rin sila nag-check-in sa youth hostel. Nahirapan sila kasi ang patarik guys. 18 minutes walk lang siya pero patarik talaga as in parang pabundok siya. Kaya sabi niya dun sa vlog na sumakay kayo ng bus kasi libre lang. Tapos ayun sumakay ako ng e-bus, libre lang as in. 2 stops lang siya from the Zermatt train station. Pero I still need to walk for 2 minutes. So yan, lakarin natin ito. Yan, medyo paakyat yung lalakarin pero at least 2 minutes na lang kasi yung parang 18 minutes yung lalakarin muna. Pero meron silang mga ganitong sasakyan dito. Ito hindi mga free yung mga ganyan, yung maliliit. Feeling ko, ay taxi yung tawag nila. 24-hour taxi. Ang cute. Yung maliliit na sasakyan nyo yung taxi nila. Wag na kayo mag-taxi guys. Meron namang e-bus. So mag-e-bus na lang kayo. Wait lang guys. Mag-walk na ako ng 2 minutes. Medyo paakyat kasi dito. Sige, kaya ko yata. I'm a superwoman. Ayun o. Ang ganda ng mga bahay nila. Tapos yung mga bubong nila na paligiran ng snow. Ang ganda ng kulay ng kahoy no. Ayan o. Pang malakasan yung mga bahay nila. No? Parang yung sa Baguio na mga magagandang bahay. Pero ang kinaibahan, napapalibutan ng snow. Ito na yata, Swiss Youth Hostel. Pero ang nakasulat kasi sa booking ko, Zermatt Youth Hostel. Pero sa Google, sabi niya, in this area daw. Tanong natin kung same lang ba yung Swiss Youth Hostel tsaka Zermatt Youth Hostel. So yun guys, yung Zermatt Youth Hostel tsaka yung Swiss Youth Hostel is isa lang siya. Pero bawal pa daw mag-check-in kasi 3 PM. Ang sungit ng front desk. Kasi diba, nalilito kasi ako. Sabi ko, papasok kaya ako dito sa pag ganun-ganun. Nakikita ko na siya sa labas kasi diba may salamin. Nakikita ko na eye-to-eye na kami. Hindi niya man ako tinawag na, ano ba, mag-check-in ka? Like, come inside. Ganun. Parang sabi ko, dito ba? Tapos pabalik-balik ako. Tapos wala siyang pakialam. Tapos pumasok na ako. Naglakas loob na ako na pumasok. Sabi ko, excuse me, is this Zermatt Youth Hostel? Sabi niya lang, yes. Tapos after na nun, hindi ko kasi muna dinala yung luggage ko. Tapos lumabas ako, kinuha ko ulit yung luggage ko. Tapos bumalik ako sa kanya. Sabi ko na, hello, I want to check in. Tapos sabi niya, you can check in now. Check-in is 3 PM. parang yung bungad niya pasungit agad. Sabi ko, okay, but can I please leave my luggage? Sabi niya, there. Gumano lang siya there. Yung parang wala man lang siyang konting smiley face or what na parang siguro kung mainitin lang yung ulo ko na may anuhin ko rin siya yung parang alam gusto ko sabihin ang dami kong pinagdaanan kuya today, nakatatlong train stations ako, nagbus ako, tapos nilakad ko pa itong ayan yung bundok na papunta dun sa hostel nyo. Yung maging nice ka man lang ng content. It doesn't cost you to be nice. Yung parang mag-smile ka lang or maging polite ka lang na sorry, you can check in now, like later pa yung check in. Hindi parang you can check in now, check in is 3 PM. Hindi kahit gaano kaganda yung bansa, meron talaga wala talagang perfect na, walang perfect na bansa. Parang mas marami pa rin mga mababait na tao dito akong na-encounter sa Switzerland. Pero si Kuyang front desk, pangalawa na siyang hindi mabait. Yung pinakauna, yung ka-roommate ko doon sa unang hostel sa Interlaken, yung matandang masungit na
mahilig magmura. Ito naman si kuya, as in wala talaga. Parang siguro ang sama nung araw niya. So wag na lang natin siyang pansinin. Basta mayroon tayong 1 hour pa kasi alas 2 pa lang. So lakad-lakad na lang muna tayo. Di tuloy ako Hindi ako makalayo sa hostel kasi iniwan ko lang yung laptop ko dun sa may lobby. Kasi yung bigat guys, tas pabundok kasi to. Sabi ko iwan ko na nga lang dito. Wala naman siguro magnanako sa Switzerland. Tapos antayin ko lang mag-check-in ng 3 PM tapos babalik tayo doon. Pero since may 1 hour tayo, i-maximize na natin. Lakad-lakad na tayo dito ng pakonti-konti sa kanilang village ng Zermatt. Ayan guys, may nakikita akong ilog. Ayan o, meron din silang ilog guys oh. Nakita nyo, nababalot ng snow. Mountain. Saan kaya yung Matterhorn? Alam nyo, mas okay nga na dinay trip ko na lang sana tong Zermatt, no? Kasi 2.5 hours lang siya from Interlaken para hindi na ako nag-antay ng check-in, gano'n, no? So, yung bag ko nasa Interlaken na lang, tas day trip ako to Zermatt, inagahan ko na lang like, sorry. Day trip ko na lang, inagahan ko na like, for example, mga 7, kaso madilim pa yung 7. Kahit mga 8 AM ako nag-travel, tas dadating ako dito mga 10:30 or 11, tas diretso explore na, no? Tas para uwi na lang ako mamayang gabi pa Zermatt. Pwede nyo gawin, no? Para hindi na kayo hassle kung one night lang naman kayo dito sa Zermatt. Although kasi itong Zermatt nasa south na siya ng Switzerland, so mas malapit ito sa Italy. Bukas kasi guys, mag-i-Italy ako. So inisip ko dito na ako magstay for the night para bukas mas malapit na ako sa Italy, sa Milan. Pero pwede rin yung Interlaken na lang para hindi na kayo mag-antay-antay ng check-in. So your choice kung anong sa tingin nyo mas okay. Ayan guys, overview lang ng Zermatt, no? Meron, uso talaga yung mga lake nila, ito parang river kasi nagfo-flow, no? Tapos may mga mountain, grabe. Malamig dito masyado. Parang feeling ko mamaya pag naka-check-in ako, mag-gloves kasi super lamig. Parang feeling ko nanginginig yung kamay ko dito. I think ayun lang guys, maglalakad-lakad lang ako saglit. Tapos mamaya, pag naka-check-in tayo, itutuloy na natin yung ating itinerary and then exploration dito sa Zermatt, no? So again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe papunta dito sa Zermatt. At syempre kahapon sa Gimmelwald. So, maraming salamat guys. Sa next vlog, i-explore natin itong Zermatt. Pupuntahan natin yung Matterhorn. Saan kaya ba yung Matterhorn? Ayan, yung Toblerone Mountain. Maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!